Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Ginang Karen Sase ng Bahi Agricultural and Fisheries Association General Manager. Ang Bahi Agricultural and Fisheries Association ay binuo noong taong 2013. Ito ay inirehistro sa Department of Labor and Employment noong July 5, 2013 na may registration number 013-1703. May 15 mga kasapi na may saping puhunan na 600 piso at membership fee na 50 piso. May kabuuhan na saping kapital na 16,000 piso at 300. Ang unahing proyekto ng Bahi Agricultural and Fisheries Association ay ang pagtatanim ng uraro at iproseso ito upang maging euro o starch at maging cookies. Sa kasalukuyan, ang Bahi Agricultural and Fisheries Association ay may 44 na mga kasapi at may total fixed asset na 12 million pesos. At patuloy pa rin ang expansion ng plantation at pagproseso ng arrowroot products. Ito ay converted na into cooperative, Bahi Agriculture Cooperative, na narehistro sa Cooperative Development Authority noong September 2024. Sa ngayon, ang aming samahan ay marami ng mga proyekto at naging isang enterprise. Ang aming pinagkukunan ng aming pinagkakakitaan ay ang mga sumusunod. Proseso ng arrowroot products, equipment rentals katulad ng tractors, 4-wheel tractors at hand tractors. Service rental katulad ng delivery van, chariot, at trampiya. Naging supplier din kami ng mga iba't ibang pagkain. Meron din kaming events management rentals. Marami ng assistance at mga proyekto, ekwipo at pasilidad ang aming natanggap mula sa Department of Agrarian Reform, katulad ng Bahay Pagawaan under Wilkins Project, trainings and seminars, production support tools, planting materials, events management through CLAAP program, and 4-wheel tractor. Kasalukuyan, ang Bahi Agricultural and Fisheries Association ay isang ARBO na na-qualify bilang supplier ng mga pagkain under sa programa ng Department of Agrarian Reform Program na No Hunger Policy. Bagamat kami kasalukuyang namamayagpag, di talaga maiwasan o may mga pagkakataon talaga na may umuusbong ng problema, sigalot at di pagkakaunawan sa loob ng samahan. Ngunit kami naniniwala na normal lamang yan dahil sa pagdami ng kasapi, pagdami ng mga ideya, suggestion, na minsan naging sanhi ng pagkakaunawaan o tampuhan. Ngunit nagagawa naman ng paraan. Basta sama-sama at tulong-tulong, walang dahilan na di masolusyonan. Sa mga kasalukuyang samahan at nagsisimula pa lamang, panatilihin natin ang magandang ugnayan sa samahan. Igalang ang bawat isa. Ipadama ang importansya sa bawat kasapi at panatilihin upang mapanatili ang banayad na ugnayan. At higit sa lahat, para mapaunlad ang proyekto, dapat magkaroon ng matatag na pamunuan at magkaroon ng leader na handang humarap sa mga problema sa pagpapatakbo ng proyekto at leader na maging mapanuklas. Kumilos ang bawat isa ng may isang layunin, hindi kanya-kanya. Kikilos ng maayos at naaayon sa pulisiya at patakaran na ipapatupad ng samahan. Sa ganitong sistema, tiyak samahan ay uunlad. Maraming salamat.